guys! Maribel Digyan, welcome back to my channel! Ayan guys, pagpasensya yun ako nakapansin nyo dito sa CR. Ayan, mabasa-basa. Oh my God! Sapa yung buhok ko, pero tinali ko na. Kasi today's video, kukuha tayo ng Hong Kong ID. Tuturo ko kayo kung paano nga ba mag-renew ng Hong Kong ID or kumuha ng Hong Kong ID. Ayan. Dahil mag-renew po ako, so 2022 pa siya na-expire. Actually, kinakabahan ako kasi first time ko lang mag-process, hindi ako sasamahan ni Amo. Kasi before, bago lang ako dito sa Hong Kong, AGC nagkasikaso sa amin. So, nagpa-appoint po ako mag-isa. Ako rin ang nagpa-appoint, so hindi na ako tinuruan. Nag-research lang ako sa Google. At ipapakita ko rin dito, ano nga ba yung mga documents na mga dapat yung dalhin bago kayo pumunta ng immigration. And then, isearch nyo kung saan lugar kayo na kung saan mas malapit ang immigration sa inyo. So, ang pinuntahan ko po ay Futan Immigration kasi yun ang mas malapit sa Taiwan at sa lugar namin. Ayan guys, mag-ayos po tayo ng konti kasi kukuhaan po tayo ng ID. Medyo nag-ayos ako ng konting yan. Hindi halata. So, black and white naman po siya. Mas mainam na rin para umaliwalas, diba? Ayan. Before we start, intro, pasok. And it goes a little something like mga documents na ipapakita sa immigration. Number 1 is online booking appointment. Dapat yan ang ipipresent nyo na sa katunayan is may appointment kayo ng ganitong araw. Kagaya nito. After yung makapag-fill up sa online booking appointment, mag-i-reply yan sa Gmail nyo. Doon nyo po makikita. Then yun ang ipipresent nyo sa security guard. Next is Hong Kong ID na old. Next is passport. Pang-apat ay employment contract or kontrata. And last ang ating visa. Dito sa Taiwan Station, papunta tayo ng Futan. Tara guys, samahan niyo ako. Pasok tayo sa loob. Dahil pupunta ako sa Futan, so hanapin natin kung saan banda yung Futan. Hanapin natin ha. Ito po yung sakayin mapuntangan ng Shopee. Ayan, lang po tayo aakyat po tayo. Ayan. 2 station lang siya from Taiwan to Futan. Napakabilis lang po. Ayan, e-exit na tayo. Pumunta na tayo sa exit C. Ayan.
exit C sa kanan. Kanan tayo. Ayan. Kita niyo. Tatawid tayo sa kabila. Ayan, doon sa building na yun. Tatawid tayo, guys. Ayan, guys. Dito kayo tatawid sa Da Palacio. Dire-diretso lang. Tapos, pagkatawid nyo sa Da Palacio, tatawid kayo kakaliwa. Kaliwa ang bibilis, kuya. Diretso lang kayo. Makikita nyo yung lift. Then, sasakay kayo sa lift. Tapos, makikita nyo sa 4th floor yung immigration. Sa lift, ayan. Immigration department. Ayun, mga ka-belat. Ayan, andito na ako ngayon sa immigration ng Potan. So, sa kaliwa, dito po sa kanan, dyan po yung renewal ng Hong Kong ID. Sa mga nagpa-appoint. Dito naman po sa kanan, iba naman po yan. So, ituturo po sa inyo ng guard kung saan kayo pipila at may mag-aasikaso po sa inyo. Itong oras. After nun, papasukin na kayo sa loob, tapos pupunta kayo sa window number 3, nakalagay doon ng Hong Kong ID, and then ipipresent nyo na yung mga documents nyo. After that, may bibigay sa inyong papel, tapos nun, may mag-a-assist sa inyo, itatype nyo yung mga important details sa inyo, and then, papasok na kayo sa loob, tatawagin kayo kung saan kayong number, i-interviewin kayo, at doon na rin po kayo pipicturan, and then kukunin na yung old ID nyo. Pagkatapos nun, waiting ulit, then tatawagin kayo, doon na po i-release yung papel na sa katunayan na tapos na kayo at napubrahan na at babalik kayo sa ganitong petsa. A few minutes later. Ayan mga kabelat, tapos na po ako, galing na po ako sa loob. So, mabilis lang po sila mag-asikaso. Medyo kanina kinabahan ako kasi first time lang ako magpa-process mag-isa at hindi ako sinamahan nila amo. At mag-isa lang din ako nagpa-appoint. Eksakto yung araw na pina-appoint ko is March 28. Nag-travel sila amo kahapon. 29, yun ang binigay na sa akin araw na pwede mag-asikaso. So, pag-appoint ko nung Wednesday or Monday, you forget, napili ko sa ako merong 28 available, then 9:15 yung schedule na pinanong kong appointment. So, ito na po, galing ko sa loob. Ayan, nabinigay nila at ipapakita nila kung anong date nyo makukuha or makukulik ang inyong bagong Hong Kong ID. Ayan. Ayan guys, nakauwi na po ako. Ayan, happy ako kasi nakapag-renew na ako ng Hong Kong ID. And then, ikukulik ko na lang po siya sa ganitong date sa April 4, 2024. So, hanggang May ng 13. Ayan, so, may limitation po siya kung hanggang kailan nyo siya makukuha. Kasi minsan hindi tayo available ng ganong araw. Guys, wala po akong binayaran. Again, wala po akong binayaran. Sa mga mag-renew po ng Hong Kong ID, wala pong bayad. I think, pero sure, sa mga lost Hong Kong ID at kukuha pa lang, yun po yung merong bayad. Ayan, klarong-klaro po guys. Kukolektahin na lang natin siya. Ayan, happy lang ako kasi nagawa ko mag-isa at medyo kabado, lalo sa mga first time magka-process. Kahit sabihin mo dati ka na rito at noong una kasi, agency, may kasama ko. Tapos, nag-stay ako ng 2 years sa Pilipinas. Tapos, nag-asikaso, nagpa-appoint mag-isa. Wala po kong kasama. Ayan guys, mas mainam po magpa-appoint, mas mabilis. Kayo mamimili ng date nyo at time. Ayan. Kung nagustuhan nyo po yung video ko for today, please don't forget to subscribe my channel. Baboom!